Sa baryo ng Tabukan, nakatayo ang isang napakalaking punong dao sa gitna ng kakahuyan. Matanda na ang punong ito, kasing tanda ng mga alamat ng kanilang lugar at sinasabing tirahan ng mga engkanto at nilalang na hindi nakikita ng karaniwang mata. Ngunit higit sa lahat, pinaniniwala ang dito naninirahan ng isang kapre. Higanteng nilalang na malaki ang katawan, maitim ang balat, at laging may dalang malaking tabako na umaaso kahit walang sindi. Ngunit kakaiba ang kapre sa punong ito. Siya ay buntis. Isang hiwagang hindi maipaliwanag ng tao. Ang mga matatanda ay nagsasabi na isa itong sumpa o pagpapala ng mga diwata ng kagubatan. Sa bawat gabi, nakikita ng mga magsasaka ang ilaw na tila ginto sa sanga ng punong dao, kasabay ng mabigat na buntong hininga ng kapre. Sa kabilang dako, nakatira sa paanan ng bundok ang pamilyang magsasakang sinamang Isko, ang kanyang asawang si Aling Rosa at ang kanilang 3 anak. Mahirap lamang sila. Halos wala nang makain sa tuwing tag-init sapagkat tuyo ang kanilang palayan at kulang ang ani. Ngunit sa kabila ng hirap, mababait at masipag sila, laging marunong magpasalamat sa munting biyayang dumadating. Isang gabi, habang pauwi si Mang Isko mula sa bukid, napadaan siya sa punong dao. Malamlam ang buwan at halos madilim ang paligid. Bigla siyang nakarinig ng tinig mula sa itaas ng punong kahoy. "Tao, tulungan mo ako." Malamyos at mabigat ang tinig. Nang tumingala siya, namangha si Mang Isko. Isang dambuhalang kapre ang nakaupo sa mataas na sanga. May malaking tiyan na wari buntis na buntis. Nangusap muli ang nilalang. "Wala akong kasama at nalalapit na ang aking panganganak. Kung ako'y iyong tutulungan, ikaw at ang iyong pamilya ay aking bibiyayaan." Takot at pagtataka ang bumalot kay Mang Isko, ngunit nanaig ang awa. Wala siyang ibang magawa kundi ang tumango at magdasal sa may kapal. Nagabayan siya sa kakaibang pagkakataong iyon. Kinabukasan, ikinuwento niya ito kay Aling Rosa. Sa una ay hindi siya naniwala. Ngunit nang sumunod na gabi, nakita rin nila ang kakaibang liwanag mula sa punong dao. Dito nagsimula ang kanilang pakikipagsapalaran, ang pagtulong sa isang buntis na kapre, kapalit ng biyayang hindi nila inaasahan, ginto at kayamanan na magbabago sa kanilang kapalaran. Ngunit sa bawat kayamanang dumarating, may mga matang naiinggit at may mga pusong nagbabalak magnakaw. At sa baryo ng Tabukan, may mga tao ring handang gumawa ng masama upang maagaw ang biyayang hindi para sa kanila. Kinagabihan, muling nagtungo si Mang Isko sa may punong dao. Kasama niya si Aling Rosa at ang kanilang panganay na si Lando, sapagkat nais nilang makita kung totoo nga ba ang kapre na kanyang naikwento. Pagdating nila sa malawak na lilim ng punong dao, biglang umalingasaw ang amoy ng tabako. Mula sa taas ng sanga ay lumitaw ang dambuhalang kapre. Bitbit ang kaniyang malaking tiyan na parang animoy sinapupunan ng isang nilalang. Muling nagdilim ang paligid, ngunit ang mga mata ng kapre ay kumikislap na tila apoy. "Salamat at bumalik ka, Mang Isko," tinig ng kapre na dumadagundong. "At salamat din sa iyong pamilya na naglakas loob na sumama. Ang aking dinadala ay bunga ng sumpa at pagpapala, ngunit hindi ko kayang mag-isa. Sa oras ng panganganak ko, kailangan ko ng mga kamay na tutulong." Hindi makapagsalita si Aling Rosa. Nanginginig ang kaniyang mga tuhod, ngunit lumapit siya kay Mang Isko at bumulong. Kung totoo ang sinabi ng kapre, at kung tayo'y tutulong, baka ito'y magdala ng kabutihan para sa atin. Ngunit paano kung panganib ang kapalit? Ngunit bago pa siya makapagtanong muli, bumaba mula sa sanga ang kapre. Umuga ang lupa sa bawat hakbang nito. Sa kaniyang malapad na palad, inilapag niya ang isang sisidlang gawa sa punong kawayan. At sa loob nito ay mayroong 3 gintong butil na kumikislap sa ilalim ng buwan. Ito ang unang biyaya,
wika ng kapre. Kung itatanim ninyo ito sa inyong bukid, hindi lang palay ang uusbong, kundi gintong butil na magbibigay ng kayamanan. Ngunit kailangan ninyo itong alagaan ng may kabutihan at walang kasakiman. Namangha ang pamilya. Si Lando, bagamat takot, ay hindi maalis ang tingin sa gintong butil na para bang umaapoy. Kinabukasan, bago pa sumikat ang araw, nagtungo agad si Mang Isko at Aling Rosa sa kanilang bukid. Doon nila itinanim ang 3 gintong butil sa gitna ng tuyong palayan. Sa unang patak ng kanilang pawis at dasal, tila may kakaibang nangyari. Dumaan ang hangin at umalingaw-ngaw ang tila bulong mula sa kalikasan. Bantayan ninyo ang itinanim sapagkat may mga matang nakatingin. Iyon ang hudyat na hindi lamang sila ang nakakaalam ng kanilang lihim. May mga kapitbahay at taga-baryo na nakakita rin sa liwanag mula sa punong daw at sa kakaibang kilos ni Mang Isko. Ang mga bulong at tsismis sa baryo ay nagsimulang kumalat. Bakit kaya gabi-gabi naroon sina Mang Isko sa gubat? Bakit tila may liwanag na nagmumula sa punong daw? Habang dumarami ang haka-haka, nagsimula na ring gumapang ang inggit. May ilang magsasakang naniniwalang natagpuan ni Mang Isko ang lihim ng kayamanan ng engkanto. At sa likod ng lahat, may mga anino nang nagbabalak na sundan sila upang agawin ang biyayang hindi naman kanila. Ngunit para kina Mang Isko, wala silang ibang nais kundi ang simpleng biyaya para sa kanilang pamilya. Hindi nila alam na ang itinanim nilang gintong butil ay simula ng isang kapalarang hahati sa baryo ng Tabukan sa pagitan ng kasakiman at kabutihan. Makalipas lamang ang 3 araw mula nang itanim ni Mang Isko at Aling Rosa ang 3 butil na ginto, isang hindi maipaliwanag na pangyayari ang naganap. Sa halip na abutin ng buwan bago sumibol, umusbong agad ang mga halamang tila palay, ngunit kakaiba ang anyo. Ang mga dahon ay mas makintab kaysa karaniwang palay, at sa tuwing tatamaan ng sikat ng araw ay kumikislap ang mga tangkay na wari gawa sa pilak. "Rosa, tingnan mo," bulalas ni Mang Isko habang nakapamewang, pinapahid ang pawis sa noo. Parang hindi palay ang tumutubo rito kundi mga gintong halaman. Lumapit si Lando at ang kaniyang mga kapatid at namangha sa kanilang nakita. Sa halip na butil na berdeng palay, unti-unting lumilitaw sa mga uhay ang maliliit na butil ng ginto. Sa bawat hampas ng hangin, kumakalansing itong parang mga baryang dinuduyan ng kalikasan. Napaluha si Aling Rosa. "Kung totoo ito, Isko, wala na tayong gutom na mararanasan. Hindi na maghihirap ang ating mga anak." Ngunit kasabay ng kanilang tuwa ay ang unti-unting paglapit ng mga mata ng iba. Sa kabilang dako ng bukirin, natanaw ni Cardo, isang kapitbahay na kilalang palachismis at may inggit sa puso, ang kislap ng gintong uhay. Hindi siya makapaniwala sa kaniyang nakita. "Di ata't totoo ang sabi-sabi," bulong niya. "Nakahanap nga ng kayamanan si Isko. Kung gayon, kailangan ko ring makakuha niyan." Mabilis kumalat ang balita sa baryo ng Tabukan. Sa tindahan, sa poso, at maging sa palengke, lahat ay may opinyon. May lihim na itinatago ang mag-asawang iyon. Engkanto ang kanilang kaalyado. Hindi kaya'y nabenta na nila ang kanilang kaluluwa? Habang dumarami ang mga haka-haka, dumarami rin ang mga matang nagmamasid. May ilan pang magnanakaw na nagsimulang magplano. Sa gitna ng gabi, may 2 lalaking nagtangkang lapitan ang bukirin ni Mang Isko upang suriin ang gintong palay. Ngunit bago pa man sila makalapit, biglang umihip ang malakas na hangin. Mula sa di kalayuan ay narinig nila ang mabigat na tinig. "Umalis kayo. Hindi para sa inyo ang mga binhi." Nanlaki ang kanilang mga mata nang makita ang aninong napakalaki mula sa malayo. Ang kapre sa punong dao, nakatanaw sa kanila. Ang mga matay nag-aapoy na tila nagbabala. Dahil sa takot, mabilis silang nagsitakbo pa uwi
halos mamilipit sa kaba. Samantala, kina Mang Isko, patuloy ang kanilang pagtitiyaga at dasal. Alam nilang hindi magtatagal ay lalaganap ang kasakiman ng mga tao, kaya't pinayuhan sila ng kapre isang gabi. Kapag dumami ang gintong ani, huwag ninyong ipagkakalat. Ang tunay na kayamanan ay hindi lamang sa ginto kundi sa kabutihan. Tandaan ninyo, kapag pinairal ang inggit at kasakiman, maaaring bumagsak ang sumpa. Ngunit paano maitatago ang gintong palay kung ang buong baryo'y nag-uumpisa ng maniwala at magplano? Sa bawat pagdami ng gintong butil, dumadami rin ang mga lihim na matang nakatitig, handang magnakaw anumang oras. At sa unang anihan, magsisimula ang laban ng pamilya laban sa kasakiman ng baryo. Dumating ang araw ng unang anihan. Ang buong bukir ni Mang Isko ay kumikislap na wari dagat ng gintong alon. Sa bawat paggalaw ng hangin, tila may mga bituin na sumasayaw sa ibabaw ng mga uhay. "Isko, tingnan mo, para tayong nasa paraiso," bulalas ni Aling Rosa, halos di makapaniwala sa kanilang nasasaksihan. Hawak ang karit, isa-isang inani ni Mang Isko at lando ang gintong palay. Mabigat ang bawat tangkay, at ang mga butil nito'y nagiging maliliit na tipak ng ginto kapag inipon. Sa bawat dakok, katumbas nito'y kayamanang hindi nila inakalang maaangkin. "Nanay," masayang sigaw ng bunsong anak nilang si Isabel, "may bago na tayong mga damit. Hindi na ako papagalitan ng guro sa eskwela." "Hindi lang damit, anak," sagot ni Aling Rosa, nakangiti habang pinupunasan ang luha ng tuwa. "Kaya na nating bumili ng lupa, baka pati kariton o kalabaw para sa bukid." Ngunit habang abala sila sa pag-aani, hindi nila alam na sa malayo ay may mga matang nakatutok. Si Cardo, ang inggit na kapitbahay, ay lihim na nanunood mula sa likod ng kawayanan kasama ang dalawa pang lalaking kilalang magnanakaw sa baryo, sina Berto at Lucas. "Mga kasama, nakita ninyo ba?" Bulong ni Cardo, halos maglaway sa nakita. Hindi palay ang laman ng kanilang sako, kundi purong ginto. "Kung makakapasok tayo ngayong gabi, baka hindi na tayo maghirap kailanman." Ngunit hindi sang-ayon si Lucas. "Hindi ninyo ba narinig? May kapreng nagbabantay sa kanilang bukid. Baka tayo'y lamunin ng lupa o sunugin ng mga mata niyon." Ngumisi si Cardo. "Kahit anong kapre pa yan, mas mahalaga ang ginto. At kung magtutulungan tayo, makukuha natin ang kalahati ng ani. Hindi nila kaya tayong pigilan." Kinagabihan, matapos ang pag-aani, nagtipon ang pamilya sa kanilang maliit na kubo. Nakasalansan ang ilang sako ng gintong butil sa loob, tinakpan ng banig upang hindi makita ng kahit sinong dumaraan. Ngunit ramdam ni Mang Isko ang kaba sa kaniyang dibdib. "Rosa," bulong niya sa asawa, "hindi ko gusto ang mga matang nakatitig sa atin. Kanina habang nag-aani, pakiramdam ko'y may mga tao sa malayo." Tumango si Aling Rosa. "Tama ka, may naramdaman din akong kakaiba. Parang may mga aninong gumagalaw sa paligid." Habang natutulog ang kanilang mga anak, lumapit si Mang Isko sa bintana at tumingin sa malayo. Doon niya nasilayan ang punong dao kumikislap sa ilalim ng buwan. At sa ibabaw nito, nakaupo ang kapre, nakatanaw sa kanilang kubo. "Huwag kayong matakot," umalingaw-ngaw na bulong sa hangin. "Bantay ko ang inyong pamilya, ngunit alalahanin ninyo, may kasakiman na naglalapit sa inyong pintuan." At totoo nga, sa dilim ng gabi, habang lahat ay natutulog, dahan-dahang lumalapit sina Cardo, Berto at Lucas. May bitbit silang sako at itak, handang agawin ang kayamanang hindi kanila. Ngunit bago pa man sila makalapit sa kubo, biglang yumanig ang lupa. Ang hangin ay umihip ng napakalakas, at mula sa itaas ng punong dao, nagningning ang dalawang matang apoy. Ang higanting kapre ay bumaba, dala ang kanyang tabakong umaaso. "Umalis kayo!
dumadagundong na tinig. Ang kayamanang ito ay hindi ninyo pag-aari. Nangisay sa takot ang tatlo, ngunit sa halip na umatras, lalo silang nagngalit ang mga mata. Hindi kami aalis ng walang ginto, sigaw ni Cardo, sabay taas ng itak. At doon nagsimula ang unang banggaan ng kasakiman laban sa kapangyarihang nagbabantay sa pamilya. Sa ilalim ng malamlam na buwan, nagsimulang lumapit sina Cardo, Berto at Lucas sa kubo ni Mang Isko. Nanginginig man ang kanilang mga kamay, pinatibay ng kasakiman ng kanilang loob. Ang kislap ng gintong palay na kanilang nakita kanina ay naglalaro sa kanilang isipan. Kayamanang mag-aahon sa kanila mula sa kahirapan, kahit kapalit ay pagnanakaw. Bilis! Bulong ni Cardo, hablot ang braso ng dalawa. Kung mahuli man tayo, walang makapipigil kapag nakuha na natin ang sako ng ginto. Ngunit, bago pa sila makapasok sa bakuran, biglang bumigat ang hangin. Naramdaman nila ang pagyanig ng lupa, kasabay ng malakas na amoy ng tabako. Tumigil sila sa paghinga nang bumaba mula sa punong daw ang higanting kapre. Ang kaniyang mga matay nagliliyab at ang dibdib nito'y parang bundok na kumikilos. "Umalis kayo," mariing tinig ng kapre. "Ito'y hindi para sa inyo." Ngunit sagot ni Cardo na ngayoy wala ng takot. "Hindi mo kami matatakot, halimaw. Kung kaya mong magbigay ng ginto, kaya ka rin naming agawan." Sabay taas ng itak, nagsugod siya. Umalingaw-ngaw ang sigaw ng kapre, malakas at dumadagundong. Isang hampas lamang ng kanyang malaking kamay ang nagpatalsik kay Cardo palayo, bumagsak sa lupa at napasigaw sa sakit. Nanginginig sina Berto at Lucas, ngunit pinilit pa ring lumapit, hawak ang kanilang sako. Bago pa sila makadikit sa pinto ng kubo, biglang lumiwanag ang paligid. Ang malaking tiyan ng kapre, na kanina'y tila normal lamang, ay biglang kumislot at kumislap na parang may apoy sa loob. Napaurong ang mga magnanakaw, takot na takot. Panahon na, unggol ng kapre, hawak ang kaniyang tiyan. "Nalalapit na ang aking panganganak. Hindi ako makikipaglaban ng mag-isa. Mang Isko, Rosa, gisingin ninyo ang inyong pamilya." Nagising si Mang Isko at Aling Rosa sa malakas na sigaw. Agad silang lumabas ng kubo at nakita ang tatlong magnanakaw na halos mapaluhod sa takot, ngunit hindi pa rin sumusuko. "Isko!" sigaw ni Rosa. "Anong gagawin natin?" "Rosa, dalhin mo ang mga bata sa loob. Ako ang haharap." Humakbang si Mang Isko, tinapangan ang loob. "Cardo, mga kasama, umalis na kayo bago pa kayo mapahamak. Hindi ninyo kayang labanan ang kapangyarihang ito." Ngunit sumagot si Cardo habang pinipilit bumangon. "Kung hindi ninyo ibibigay ang ginto, kami na ang kukuha. Kahit kapalit ay buhay namin." At sa sandaling iyon, muling nagliwanag ang tiyan ng kapre. Umalingaw-ngaw ang kakaibang tinig mula sa loob nito. Tila boses ng sanggol na nag-iiyakan. Napakurap ang lahat at ang hangin ay naging mabigat, waring may kapangyarihang bumabalot sa paligid. "Isko, Rosa, hawakan ninyo ang aking mga kamay. Kailangan ko ng lakas upang mailuwal ang aking anak." Nanginginig ngunit matapang na lumapit ang mag-asawa at hinawakan ang dambuhalang palad ng kapre. Sa sandaling iyon, isang gintong liwanag ang bumalot sa kanila. Ang tatlong magnanakaw na may napaatras, halos mabulag sa liwanag. At doon nagsimula ang mahiwagang panganganak ng kapre. Isang pangyayaring magbibigay ng bagong kapalaran sa pamilya, ngunit magdudulot din ng mas matinding kasakiman sa baryo. Umuga ang lupa at nag-alab ang paligid ng punong dao. Ang gintong liwanag mula sa tiyan ng kapre ay lalong kumislap, nagmistulang araw sa gitna ng gabi. Si Mang Isko at Aling Rosa, bagamat nanginginig, ay patuloy na nakahawak sa dambuhalang mga kamay ng kapre. Ang kanilang mga palad ay nangingintab na parang pinahiran ng gintong alikabok.
Huwag ninyong bibitawan mga kaibigan, ungol ng kapre, pawisan at hingal na hingal. Nasa oras ng kapanganakan ang aking pinakamahinang sandali at kapag nabigo tayo, maaaring magdulot ng kapahamakan sa lahat. Mula sa loob ng tiyan, mariin nilang narinig ang iyak ng isang sanggol. Kasabay nito, bumukas ang kalangitan at bumagsak ang malalakas na kidlat na hindi tumatama sa lupa kundi umiikot lamang sa paligid ng punong dao. Ang mga magnanakaw na sina Cardo, Berto at Lucas ay halos mabingi at bulag sa liwanag. Natumba sila at gumapang palayo, subalit nanatili ang inggit sa kanilang puso. Hindi ako susuko, bulong ni Cardo habang nanginginig. Kung anuman ang iluluwal niyan, tiyak na mas mahalaga kaysa sa ginto. Maya-maya ay sumigaw ng malakas ang kapre at mula sa kanyang tiyan ay lumabas ang isang nilalang na kasing laki ng isang sanggol na tao. Ngunit balat ay kulay ginintuan at ang mga mata ay kumikislap na parang mga bituin. Ang kanyang mga palad ay may bakas ng liwanag at sa bawat pagiyak niya ay umaalingaw-ngaw ang isang himig na parang musika ng hangin. Ang aking anak, bulong ng kapre. May luha sa kanyang malalaking mata. Siya ang magiging tagapagdala ng biyaya sa inyo, Isko at Rosa. Siya ang dahilan kung bakit kayo'y pinagkalooban ng gintong butil. Ngunit tandaan ninyo, marami ang magnanais na agawin siya. Marami ang magtatangkang gamitin ang kanyang kapangyarihan. Tinanggap ni Aling Rosa ang sanggol mula sa mga palad ng kapre. Sa kabila ng takot, ramdam niya ang init at ginhawa mula sa maliit na nilalang. Para bang natutunaw ang lahat ng hirap at gutom sa isang haplos lamang. Ngunit kasabay ng kagalakan, naroon ang panganib. Sa malayo, may mga matang naninilip. Hindi lamang ang tatlong magnanakaw kundi maging ibang tao sa baryo na nakakita ng kakaibang liwanag mula sa punong dao. Ang mga tsismis ay lalong lalakas at ang kasakiman ay mag-uunahan upang maagaw ang bagong silang na hiwagang bata. Samantala, muling nagsalita ang kapre. Mahina na ang tinig. Ako'y maghihina habang pinapalaki ang aking anak. Isko, Rosa, ako'y umaasa sa inyo. Bantayan ninyo siya parang sarili ninyong anak. At sa bawat pagtanda niya, lalago ang kayamanang ibinibigay sa inyo. Ngunit magiging matindi rin ang tukso at pagsubok. Sa mga salitang iyon, dahan-dahang naidlip ang kapre, muling umakyat sa punong dao upang magpahinga. Ang liwanag ay unti-unting humupa at muling nanumbalik ang katahimikan ng gabi. Ngunit hindi na iyon karaniwang katahimikan. Sa pusod ng baryo, nagsimula na ang mga plano ng mga taong nais maagaw ang sanggol at ang kayamanang dala nito. At para sa pamilya ni Mang Isko, isang bagong kabanata ng kanilang buhay ang nakatakdang sumubok sa kanilang katapatan, tapang at pagmamahalan. Mula nang isilang ang hiwagang anak ng kapre, nagbago ang takbo ng araw-araw sa pamilya ni Mang Isko. Ang maliit na sanggol na kulay ginto na pinangalanan nilang Bulawan ay inalagaan nila na parang sariling anak. Sa bawat pag-iyak nito, tila may hanging dumarampi na nagbibigay ng ginhawa. Sa bawat ngiti, umaalingaw-ngaw ang tila tunog ng kampanilya na nagdudulot ng kasayahan. Ngunit sa bawat araw na lumilipas, lalong tumitindi ang bulungan sa baryo. Hindi ba't may kakaibang liwanag tuwing gabi sa kubo ni Isko? Nakita ko, may hawak silang sanggol na hindi karaniwang bata, balat ay tila ginto. Kung totoo yon, bakit sila lang ang nabibiyaan? Baka kaya nilang ibahagi sa atin. Habang dumarami ang mga tsismis, lalong lumalaki ang inggit. Ang ilan, gaya ni Cardo, Berto at Lucas, ay patuloy na nagbabalak ng mas mapanganib na hakbang. Hindi na sapat ang simpleng pagnanakaw ng gintong palay. Nais nilang agawin ang sanggol mismo
sapagkat naniniwala silang ito ang susi sa walang hanggang kayamanan. Samantala, pinayuhan muli ng kapre sina Mang Isko. Sa isang gabi, habang nakaupo ito sa taas ng punong dao, tinawag niya ang mag-asawa. "Hindi ninyo maitatago magpakailanman ang aking anak, Anang Kapre. Mabigat ang tinig. Ngunit dapat ninyong ipagtanggol siya laban sa kasakiman. Tandaan ninyo, hindi lahat ng tao'y masama. May ilan ding tapat na handang tumulong. Piliin ninyo ang pagkakatiwalaan." Tumango si Mang Isko. "Gagawin namin ang lahat para kay Bulawan, kahit buhay namin ang kapalit." Ngunit isang gabi, nang mapansin ni Aling Rosa na may kumakaluskos sa labas ng kanilang kubo, nagulat siya nang makita si Cardo na nakasilip sa bintana. Agad niya itong sinigawan. "Cardo, anong ginagawa mo rito?" Ngunit ngumisi lamang ang lalaki. "Rosa, hindi niyo na kami maloloko. Alam naming may tinatago kayo. Ang bata, ibigay niyo sa amin bago pa kayo mapahamak." Nagising si Mang Isko at mabilis na lumabas, dala ang gulok. "Lumayas ka, Cardo! Huwag kang babalik dito!" Ngunit bago pa tuluyang makaalis si Cardo, iniwan niya ang malamig na babala. "Hindi kami titigil. Hindi lang ako ang may gusto sa sanggol. Kahit ang buong baryo, hahabulin ang kayamanang hindi nyo dapat inangkin." Nang gabing iyon, halos hindi nakatulog ang pamilya. Si Lando, bagamat bata pa, ay nagtanong, "Tatay, bakit sila galit sa atin? Hindi ba't tinulungan lang natin ang kapre?" Napabuntong hininga si Mang Isko. "Anak, hindi lahat ng tao marunong makontento. Kapag nakita nila ang ginto, nawawala ang kabutihan." Habang nakatulog si Bulawan sa duyan, ang kaniyang ginintuang balat ay kumikislap sa ilalim ng buwan. Sa labas naman ng kubo, nagsisiksikan na ang mga anino. Mga taong pinapagalaw ng kasakiman, nag-aabang ng tamang oras upang agawin ang batang pinagkalooban ng kalikasan. At sa susunod na mga araw, ang pamilya ay hindi na lamang basta magtatanggol ng kanilang ani, kundi ng buhay ng mahiwagang sanggol mismo. Sumapit ang gabi ng kabilugan ng buwan. Sa baryo ng Tabukan, tahimik ang kapaligiran, ngunit sa ilalim ng dilim ay may mga pusong kumukulo sa kasakiman. Pinangunahan ni Cardo ang mga kasamahan niyang sina Berto at Lucas, kasama pa ang 3 bagong kakutsaba mula sa kabilang baryo. Lahat sila'y may bitbit na itak, sako at lampara. "Ngayon ang tamang oras," bulong ni Cardo, nanlilisik ang mga mata. "Hindi lang ginto ang kukunin natin. Ang batang kulay ginto. Iyan ang ating tunay na kayamanan." Tahimik silang lumapit sa kubo ni Mang Isko. Sa loob, mahimbing na natutulog sina Lando, Sabel at ang isa pa nilang kapatid. Samantalang si Mang Isko at Aling Rosa ay nakapikit man, ay laging may kaba sa kanilang dibdib. Ang kapre sa punong dao ay tila nakamasid, ngunit mahina pa rin mula sa kanyang panganganak. Biglang sumipol si Cardo, udyat ng pagsalakay. Sa isang iglap, sinubukan nilang buksan ang pinto ng kubo. Umalulong ang aso ng pamilya, ngunit agad itong tinabig ni Berto. "Rosa, gising!" Sigaw ni Mang Isko, sabay hablot ng gulok na nakasabit sa dingding. Lumabas siya at sinalubong ang mga magnanakaw. "Cardo, tigilan ninyo na ito." Ngunit ngumisi si Cardo, hawak ang kanyang itak. "Hindi na kami uurong, Isko. Ang sanggol, ibigay mo sa amin o papatayin ka namin." Nagsimula ang kaguluhan. Si Mang Isko ay nakipag-agawan sa 2 magnanakaw at kahit hirap ay pinilit niyang depensahan ang kanyang pamilya. Sa loob ng kubo, hawak ni Aling Rosa si Bulawan, nanginginig sa takot habang pinapayapa ang mga anak. Ngunit nang marinig ang malalakas na sigawan, bumangon si Lando at kinuha ang isang kahoy na pamalo. Lumabas siya at tinangkang tulungan ang ama. "Lumayo kayo sa amin." Sigaw ng bata,
sabay palo sa isa sa mga magnanakaw. "Aray! Ang batang to!" Galit na sigaw ni Lucas. Tinulak niya si Lando, ngunit agad itong sinalo ni Mang Isko. Samantala, sa itaas ng punong dao, nagising ang kapre. Mahina pa ito, ngunit naramdaman niya ang panganib. Kumislap ang kanyang mga mata at sa malayo'y umihip ang malakas na hangin. "Tumigil kayo!" Dagundong ng tinig ng kapre kahit pahirap. Natigilan ang mga magnanakaw ngunit hindi nagpatinag si Cardo. "Kahit kapre ka pa, hindi ka na kasing lakas noon. Hina ka na dahil sa panganganak mo. Ngayon namin kukunin ang anak mo." At sa isang iglap, mabilis siyang sumugod papasok sa kubo, hawak ang sako. Halos maagaw na niya si Bulawan mula kay Aling Rosa nang biglang kumislap ang buong silid. Ang sanggol na kulay ginto ay biglang naglabas ng liwanag mula sa kanyang katawan at sa isang malakas na iyak, napaatras si Cardo na para bang sinunog ng apoy. "Arr!" Sigaw ni Cardo, hawak ang kanyang braso na tila napaso. "Ano tong bata na to?" Lumuhod si Aling Rosa, mahigpit na yakap si Bulawan habang ang liwanag mula sa sanggol ay lumaganap, nagmistulang araw sa kalagitnaan ng gabi. Isa-isang napaatras ang mga magnanakaw, napapapikit at napapasigaw sa sobrang silaw. Sa labas ng kubo, muling dumagundong ang tinig ng kapre. "Hindi ninyo kailanman maaangkin ang hindi para sa inyo. Ang kasakiman ninyo ang sisira sa inyo." At sa sandaling iyon, bumagsak ang malakas na kidlat sa gitna ng bakuran, tumama sa lupa at naghiwa-hiwalay ang mga magnanakaw. Ang ilan ay nagsitakbo papalayo, nanginginig sa takot, ngunit si Cardo ay nanatili, galit na galit at nanunumpa ng paghihiganti. "Hindi dito matatapos ito, Isko," sigaw niya habang tumatakbo palayo. "Kung hindi kita malalabanan, gagamit ako ng ibang paraan. Magbabalik ako at kukunin ko ang bata." Naiwan ang pamilya, nanginginig at halos hindi makapaniwala sa kanilang pinagdaanan. Hawak pa rin ni Aling Rosa si Bulawan na ngayoy muling tahimik at nakangiti, parang walang nangyari. Ngunit malinaw na sa lahat, hindi matatapos ang panganib. Magsisimula pa lamang ang mas mabigat na laban, hindi lang sa mga magnanakaw kundi sa buong baryo na nagiging alipin ng inggit at kasakiman. Hindi mapalagay si Cardo matapos silang palayasin ng kapre at mabigo sa pag-agaw kay Bulawan. Ang sugat sa kanyang braso ay nananatiling tila paso na hindi gumagaling kahit anong dahon o tapa lang gamitin. Sa halip na humupa ang kanyang kasakiman, lalo lamang itong nagningas. "Kung hindi ako sapat na malakas para agawin ang bata," bulong niya sa sarili, "kailangan kong humanap ng mas makapangyarihan kaysa sa kapre." Kaya't isang gabi, naglakad si Cardo patungo sa pinakagitna ng kagubatan ng Tabukan. Doon, sa isang kubong lumang-luma at natatakpan ng makapal na damo, naninirahan ang isang kilalang mangkukulam, si Luningning, isang matandang babae na takot ng buong baryo. Sinasabi nilang ang kanyang mga mata ay laging mapula at ang kanyang mga kamay ay puno ng mga ugat na tila tuyong sanga. Pagpasok ni Cardo, bumungad sa kanya ang amoy ng sinunog na halamang gamot at usok ng insenso. Nakasalampak si Luningning sa isang banig, nakapikit, ngunit bigla itong nagsalita bago pa man siya makapagsalita. Kaya ka narito, Cardo," paos na boses ng matanda. "Nais mong maagaw ang kayamanang hindi mo pag-aari, ang bata, si Bulawan." Napamulagat si Cardo. "Paano mo nalaman?" Ngumisi si Luningning, ipinakita ang kanyang mga ngipin na itim. "Walang lihim na hindi ko alam, lalo na kung ang lihim ay amoy kasakiman. Ang sanggol na iyon ay hindi karaniwang nilalang. Siya ay anak ng kapre at handog ng mga diwata. Ang sino mang magmamay-ari sa kanya ay hindi na maghihirap kailanman. Kung gayon, tulungan mo ako." Sagot ni Cardo, halos nagmamakaawa. "Gusto ko ang bata. Sa akin siya dapat mapunta.
Sabihin mo kung ano ang kapalit. Nagbago ang ekspresyon ni Luningning, tila natuwa sa kanyang kasigasigan. Kung gusto mo siyang maagaw, kailangan mong palitan ang iyong sarili. Hindi sapat ang itak o sako. Kailangan mo ng sumpa at salamangka. Mula sa isang lumang banga, inilabas ng mangkukulam ang isang itim na alitaptap na nakabalot ng usok. Inumin mo ito. Sa sandaling pumasok sa iyong katawan ang kanyang apoy, bibigyan ka ng lakas ng engkanto. Ngunit may kapalit. Ang iyong kaluluwa ay magiging akin kapag hindi mo natupad ang iyong layunin. Sandaling natigilan si Cardo, ngunit nanaig ang kasakiman. Kinuha niya ang sisidlan at nilunok ang itim na alitaptap. Agad niyang naramdaman ang apoy na parang umakyat mula sa kanyang tiyan hanggang lalamunan. Napasigaw siya, ngunit sabay tawa ni Luningning. Ngayon, Cardo, may kapangyarihan ka na upang labanan ang kapre. Ngunit tandaan mo, ang ginto'y hindi para sa lahat. At kapag nabigo ka, hindi lamang ikaw ang mawawala, kundi pati ang lahat ng iyong mahal. Sa mga mata ni Cardo, kumislap ang kakaibang apoy. Hindi na siya ordinaryong tao. May dumadaloy ng sumpa sa kanyang mga ugat. Samantala, sa kubo ni na Mangisco, muling nagtipo ng pamilya. Nakita ni Mangisco ang kapre na mahina pa ring nakasandal sa punong dao. Kaibigan, sabi niya, nangangamba ako. Hindi titigil si Cardo. May masama akong kutob na may kakampi na siya. At habang hinahaplos ni Aling Rosa ang sanggol na si Bulawan, biglang dumampi ang malamig na simoy ng hangin. May bulong na narinig si Mang Isko. Darating na ang mas malaking panganib. Ihanda ninyo ang inyong loob. Madilim ang langit sa ibabaw ng baryo ng Tabukan. Walang buwan, walang bituin, at ang hangin ay tila mabigat na usok na dumadaloy sa mga palayan. Sa loob ng kubo ni na Mang Isko, mahimbing na natutulog ang mga bata, ngunit sina Isko at Rosa ay hindi mapakali. Mula nang magsalita ang kapre ng babala, alam nilang may darating na panganib. At hindi sila nagkamali. Sa gitna ng gabi, biglang lumamlam ang mga ilawan at nagdilim ang paligid. Mula sa malayo, may papalapit na hakbang na mabigat, tila tunog ng bakal na sumasayad sa lupa. At mula sa anino, lumitaw si Cardo. Hindi na ordinaryong tao, kundi nilalang na binago ng sumpa ng mangkukulam. Ang kanyang mga mata ay kumikislap na pula. Ang balat ay may itim na bakas ng apoy at sa kanyang mga palad ay lumalabas ang usok na parang nagliliyab. Isko, sigaw niya, dumadagundong ang tinig. Lumabas ka, ibibigay mo sa akin ang sanggol o susunugin ko ang lahat ng iyong mahal. Lumabas si Mang Isko, hawak ang gulok, bagamat alam niyang hindi ordinaryong tao ang kanyang kahaharapin. Cardo, nasisiraan ka na ba ng bait? Bata ang gusto mong agawin. Wala siyang kasalanan sa iyo. Ngunit natawa si Cardo, halakhak na puno ng galit. Ang bata ang susi sa walang hanggang kayamanan. Kung hindi mo siya ibibigay, wala akong pakialam kung ikaw, ang asawa mo, o kahit ang kapre mismo ang mawala sa daigdig na ito. Sa sandaling iyon, lumabas mula sa punong dao ang kapre. Mahina pa siya, ngunit nagningning muli ang kanyang mga mata. Cardo, binigyan ka ng pagkakataong mamuhay ng tahimik, ngunit pinili mo ang kasakiman. Ang sumpa ng mangkukulam ay hindi kayang iligtas ang kaluluwa mong bulok. Sumugod si Cardo at mula sa kanyang mga palad ay lumabas ang apoy na itim ang kulay. Tumama ito sa lupa at agad nagliyab at damuhan sa paligid ng kubo. Napasigaw ang mga bata sa loob, ngunit mabilis na pinigilan ni Aling Rosa ang kanilang takot. Mahigpit na yakap si Bulawan. Si Mang Isko naman ay buong tapang na hinarangan si Cardo. Sa bawat palo ng kanyang gulok, tumatama ito sa katawan ng kalaban ngunit hindi tinatablan. Isko, sigaw ng kapre, hindi sapat ang lakas mo. Gamitin mo ang biyaya ng aking anak.
Sa sandaling iyon, biglang umiyak si Bulawan mula sa loob ng kubo. Ang kanyang tinig ay naglabas ng liwanag na dumaloy sa buong paligid. Ang apoy ni Cardo ay biglang napawi at ang kapre ay nakakuha ng lakas mula rito. Hindi, hindi! Sigaw ni Cardo, nanginginig ang katawan. Hindi ninyo ako matatalo. Ang sumpa ni Luningning ay mas malakas kaysa sa liwanag ng bata. Ngunit nagkakamali siya. Ang ginintuang liwanag ni Bulawan ay lalo pang lumakas. At mula rito ay tila may mga gintong alitap-tap na lumipad sa paligid. Pumasok sa sugatang katawan ng kapre. Muling nabuhay ang kanyang lakas at sa isang malakas na hampas ng kanyang higanting braso natumba si Cardo. Ngunit hindi pa doon nagtapos. Sa huling lakas ng sumpa, biglang nagbago ang anyo ni Cardo. Ang kanyang katawan ay lumaki, ang balat ay naging parang bato, at ang kanyang mga mata ay nag-apoy. Hindi na siya tao, kundi halimaw na nilamon ng sariling kasakiman. Isko, Rosa, tinig ng kapre, mabigat at puno ng pag-aalala. Ito na ang huling pagsubok. Kung hindi natin mapipigil si Cardo ngayon, hindi lang tayo, kundi buong baryo ang mawawala. At sa gabing iyon, sa ilalim ng langit na walang bituin, nagsimula ang huling laban. Ang pamilya ng magsasaka, ang kapre, at ang hiwagang sanggol laban sa isang taong nilamon ng sumpa ng kasakiman. Nagpatuloy ang mabangis na labanan sa bakuran ni Namang Isko. Si Cardo, na tuluyan ng naging halimaw sa ilalim ng sumpa ni Luningning, ay sumalakay na parang buwitre, winawasak ang lahat ng madaanan. Ang kanyang mga kamay ay naglalabas ng apoy at usok, at ang lupa ay nanginginig sa bawat yapak niya. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, nanatiling nakayakap si Aling Rosa kay Bulawan. Ang sanggol na gintong nilalang ay muling umiyak. Isang iyak na hindi lamang tunog ng sanggol, kundi himig na parang panalangin. Ang liwanag mula sa kanyang katawan ay kumalat sa paligid, parang sinag ng araw na pumapawi sa dilim ng gabi. Ito na ang wakas mo, Cardo. Dagundong ng kapre, ngayoy muling malakas dahil sa liwanag ng kanyang anak. Sa isang iglap, sinunggaban niya ang halimaw na kapitbahay. Nagtagisan sila ng lakas, ang kapre, dala ng liwanag, at si Cardo, dala ng sumpa. Sa huli, nanaig ang liwanag. Ang apoy na itim mula sa katawan ni Cardo ay unti-unting natunaw at ang kanyang katawan ay bumagsak sa lupa, nagkadurog-durog na parang abo. Kasabay ng kanyang pagkawala ay ang malakas na sigaw na umalingaw-ngaw sa buong kagubatan, isang sigaw ng taong nilamon ng sariling kasakiman. Wala nang makakaagaw kay Bulawan. Wika ng kapre, hingal at luhaan, ngunit may ngiti ng kaginhawaan. Kinabukasan, kumalat sa buong baryo ang balita. Ang mga taong minsang inggit at sakim ay natigilan nang makita ang abo at bakas ng pagkawasak. Ang iba'y natutong magdasal at humingi ng tawad, habang ang ilan ay umalis sa tabukan, dala ng hiya at takot. Para kina Mang Isko at Aling Rosa, nanumbalik ang katahimikan. Ang kanilang bukirin ay patuloy na nagbubunga ng gintong palay, ngunit sa halip na magpakalunod sa kayamanan, ibinahagi nila ang kanilang ani sa mga kapitbahay na tunay na nangangailangan. Lumipas ang mga taon. Lumaki si Bulawan na parang ordinaryong bata, ngunit dala ang kakaibang liwanag at kabutihan. Hindi lamang siya naging biyaya sa pamilya, kundi pati sa buong baryo ng Tabukan, na ngayoy natuto ng aral, na ang kasakiman ay nagdudulot ng kapahamakan, at ang tunay na kayamanan ay nasa kabutihan at pagtutulungan. At sa ilalim ng punong dao, nanatiling nakabantay ang kapre. Minsan ay nakikitang nakaupo sa sanga, humihit ng tabako at nakangiting nakamasid sa baryong minsay binalot ng inggit, ngunit ngayoy tinubos ng kabutihan, wakas